So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng top features netong isang napaka-solid or sobrang ganda na smartphone ngayon ni Honor, which is the Honor X7D. So tara, check natin. Shoutout sa mga nakanood nating full review, unboxing, game test dito sa Honor X7D, and this time since mura na lang to ngayon sa online, ibibigyan ko kayo ng top features netong smartphone na to na pwede nyo rin ma-consider buying the Honor X7D. Lalo na po mga idol, sobrang mura na lang niya ngayon sa online. So bago tayo mag-start, when it comes sa SRP netong Honor X7D is meron siyang SRP na 9,000 pesos for the 8GB 256 at 10,000 pesos for the 8GB 512. Pero magandang balita kasi mga ka-J-Vlog, itong Honor X7D sa online. Itong Honor X7D sa online ay napakamura dito sa ating View Products. Dito lang kayo bibili sa ating View Products. Mura na lang po ang Honor X7D. So Honor X7D. Ang layo po ng presyo niya when it comes sa SRP. So ang Honor X7D, pwede nyo siyang makuha dito sa online ng around 7,000 pesos. So possible na pwede nyo siyang makuha usually ng 6,000 pag sa online. Pero yun, 7,000 pesos sagad kasi ang SRP nito is 9,000 pesos, diba? So pwede siya makuha ng 7,500, below 8,000 pesos. Again, pag dito niya bibili sa ating View Products, dahil pwede niyo siya makuha ng 7,000 pag in-apply niyo yung ating special voucher. So additional 1,000 pesos off yan. So yun, below 7 to 8,000 pwede niyo makuha ang Honor X7D for the 256GB of internal storage. So itong smartphone na to, ang pinakakalaban niya is the Vivo Y21D. So yung dalawang smartphone kasi na ito, usually ang pinaglalaban nila is water protection. Pareho sila na all-angle water protection, pero yun nga, nakikita ko rin na minamarket itong Honor X7D. For me na hindi po dapat minamarket yung ganyan ng mga ibang content creators na binababad nila sa tubig to or sinasubmerge sila sa water yung smartphone, na for me it's a big no-no. Kasi yes, it's all-angle water protection pag mga instance lang na natatalsikan ng tubig, ganyan, mga splashes lang, ganyan. Kumbaga, yung mga tulo ng tubig lang, umuulan, ganyan. Pero submersion is a big no-no dahil mababa lang po ang IP rating yan. Para ma-educate din ng mga consumers natin, kasi baka gayahin nila or ibato nila sa swimming pool yung Honor X7D nila na hindi naman pala may ganong certain kind of protection. Kasi ang protection lang ng Honor X7D is IP65, water and dust resistant. So meaning yan, mga certain scenario lang yan na mga splash ng tubig with certain kind of pressure. Ang mga smartphone po na pwedeng masubmerge, literal na pwedeng ilublob sa tubig, ang smartphone na Vivo Y21D, dahil yun ay merong IP68 and IP69 water and dust resistant. So IP67 pataas, yan po ang mga smartphone na pwedeng malublob sa tubig. Pero sa case ni Honor X7D, yes, meron siyang water protection, pero water resistant lang na natatalsikan ng tubig. So hopefully, malinawan kayo sa ganyang explanation at huwag nyong gayahin yung mga ibang content creator na nilulublob po sa tubig yung smartphone na to. Yung iba namang content creator, matino naman nilang ginagawa kasi kumbaga, binabasa lang nila, ganyan, tapos konting splash na kunyari naspilan ng tubig sa gilid, yes, okay yan. Pero pag nasubmerge siya ng matagal, 1 minute or 2, there's a possibility na merong baka ma-compromise yung loob niyan dahil mababa lang ang IP rating niyan. So, yun, hopefully malinawagan kayo sa ganyang kind of explanation na ang Honor X7D ay all-angle water protection pero resistant lang siya or yung mga talsik lang ng tubig. So, yun nga, ang maganda unang-una sa Honor X7D is of course yung RAM at ROM. Biruin mo yung 10,000 pesos na SRP niya is 512GB of internal storage yan po ang ma-offer ng smartphone na to, na sobrang rare lang natin makikita sa mga smartphones today na magbibigay ng 512GB for an entry-level smartphone. So usually, di ba, mga nakikita natin is 256, mga ganyan, pero 512, very rare lang natin makikita yan. And I think sa online, limited lang yung 512. Usually nakikita natin is 256GB and that is the online exclusive ata. Tapos yung mga
yung mga physical ata na stores ay ino-offer is 512 gigabytes of internal storage. So yun, okay na okay dito sa Honor X7D is yung RAM at ROM niya. Nakapaglaro naman ako sa smartphone na to and so far so good. It can handle naman yung mga pretty much of modern games today. Pero Genshin, yes, it can handle naman Genshin Impact. Pero depende sa settings. Best na iset nyo sa ganyan mga solid na heavy games is lowest settings na lang para mas manageable or ma-handle pa lalo ng mabuti ng Honor X7D yan. Pero kung MOBA games or COD, no worries, kaya naman ng smartphone na to. So, powered siya ng Qualcomm Snapdragon 685 with Adreno 610. So, for that kind of price tag na 9,000 or 10,000 pesos, syempre the Qualcomm Snapdragon 685 is hindi perfect fit. Para siyang masyadong mahal for that kind of price. Pero again, syempre, meron kasing mga ginawa nga ang Honor din, syempre, parang binalance yung specs. So, para ma-achieve yung mga magandang specs nito like bigger storage, mataas sa water protection, mag-offer sila ng parang fair na chipset kumbaga na malalagay dito sa smartphone nila around that kind of price tag. Yes, sa SRP niya, that kind of chipset is a big no-no, pero dito sa online, usually pwede siya makuha ng 7,000 pesos. Okay naman siya kasi maganda rin naman yung ibang specs na ma-offer ng smartphone na to. So, when it comes sa display din, nakakalungkot, it's a TFT LCD display, hindi po to IPS. Pero ito nagulat ako, hindi ko siya halatang TFT. Kasi usually ang TFT sa mga Samsung na napapansin ko dati is total parang washout yan na hindi ganun ma-feel yung pagka HD resolution niya. Pero dito sa Honor X7D, even though ito rin yung kanyang resolution hindi talaga bagay yan for that kind of price tag, HD plus 720p. Hindi ko siya na-feel na pa HD 720p kasi ang taas ng nits of brightness nito, yun yung solid doon. Ang taas ng nits of brightness niya, kaya yung mababang resolution niya parang hindi mo na masyadong mahalata dahil yung pagkataas ng brightness niya parang nagbo-boost or parang binuboost niya pa yung display quality ng smartphone. Pero again, HD plus 720p for that kind of price tag, even 7,000 na presyo niya, for me, sa big no-no. Pero yung isang magandang feature ng smartphone na to, again, yung feature kasi syempre top feature tayo dito. Syempre dito sa binibigay kong top feature, binabalance natin para makita nyo rin kung ano yung mga hindi ko rin nagustuhan sa smartphone na to. Pero top feature niya for me for the display is yung napaka-solid na nits of brightness at yung 120Hz screen refresh rate ng smartphone na to. So, yun din yung isang magandang feature ni Honor X7D, yung sinabi natin kanina na meron siyang all-angle water protection din. Camera-wise, 108 megapixel siya. Maganda naman yung mapoprovide niyang camera quality, malinaw, sharp, color accuracy is okay. Kaya, for its price, mabibigay naman ng justice yung camera na itong smartphone na to, and even the front-facing camera. Ang maganda rin dito sa Honor 74 na napansin ko, yung design, grabe. Yes, it has a minimalist design. Pero sobrang premium, lalo na yung kulay. Yung kulay na napili natin is yung gold desert ata nila or desert gold nila na sobrang identical sa desert titanium ng iPhone 16 Pro Max. So, napaganda ng color option natin sa sa Honor X7D. Ang dami niyang magaganda yung mga color options sila na kumbaga sa ganitong color ng Honor X7D, parang nag-focus sila sa more on premium color side ng smartphone. Siguro ito rin yung isang magugustuhan nyo or matitripan nyo sa Honor X7D, yung battery. Sobrang solid ng battery nito. 6,500 mAh na removable battery capacity. So, for the weight naman niya, makifeel nyo na 6K mAh battery siya kasi hindi siya lightweight at hindi siya ganun ka-slim. Pero solid yung battery nito. Ang laki. Nakapaglaro ko dito, naglalaro ko dito, nung nag-game test ako dito, yes, yung doon ako isang natuwa sa smartphone na to, ang tagal niya malobat. Kahit na nasa 20% na ako, nakakapaglaro pa rin ako ng ilang games ng ML, 'di ba? Na kahit na nag-red na siya doon sa icon, still hindi pa rin siya nalolobat. And when it comes sa standby time niya, ang tagal. Kasi syempre nung nagda-download ako ng Genshin at Tuwa, talagang naka-on lang yung smartphone ko pero naka-low bright na siya para maiwasan yung mga burn-in. Pero solid, hindi pa rin siya na-lobat kahit na na-full download ko ng resources ng Genshin Impact or even ng Wuthering Waves. So solid naman mga J-Vlog ang battery performance nito na magandang i-recommend nga sa mga consumers na main priority na sa
trabaho is cellphone. Kasi matutuwa kayo sa battery performance nito. At hindi lang yun, perfect din eterno yung kanyang 33 watt fast charging rate. At least yan na talaga ang best minimum na pwede natin makitang charging rate sa ganitong mga malalaking battery capacity na smartphone. So yes, battery performance, outstanding din sa Honor X7D. So yun mga J-Vlog, for me yung mga top features nitong smartphone na to, and hopefully, nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes sa Honor X7D. At yun nga, kung interested kayo bumili nito, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Dahil dito sa ating View Products, definitely sobrang mura lang po ng Honor X7D dyan. At meron pang special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So, yan. Ano pa hinihintay nyo? I-check out nyo na itong smartphone na to at panigurado magiging sulit din naman ang inyong hard-earned money dito sa Honor X7D.